Kuya, taga saan ka? Bacoor po. Bacoor po. Pero ang probinsya mo? Samar. Samar. Alin. Alin? Alin Nordin. Di ba ang alin pagliban ng mula Bicol? Matnog. Matnog. Tatawid. Tapos alin. Alin po. Yun ay Southern Samar. Nordin. Northern Samar. Nordin. Oo. Nordin. Okay. Ano bang nangyari? Bali po, tinawagan ako ng operator ko. Pabiyahin kami, biyahin Samar. Leyte. Oo. Nakabiyahe po kami isang ikot na ng Leyte. Balik kami ng Cubao kasi ang terminal ng CIBL, Cubao. CIBL. Oo. Ngayon, pagdating namin ng Cubao, pumila uli kami. Balik uli kami ng Leyte uli sana. Leyte. Bali, ang biyahe mo, Cubao, Leyte. Oo. Okay. Ngayon, yung pangalawang ikot namin, pabalik kami ng Leyte uli. Pagdating namin ng Sorsogon, na ano kami ng LTO Legazpi. Nahuli kayo. Pinatabi ako. Sabi sa akin nung ng itong LTO Legazpi, tinawag ako nung pagbaba sa sasakyan. Kuya, halika rito, bakit dito ka nag-drive? Sabi sa akin. Hindi mo ba alam? Pulurum yan hawak na bus, sabi niya. Sabi ko, ganun ba sir? Sabi, oo, kawawa lisensya mo rito, sabi nung LTO sa akin. Hindi mo alam na kolorom. Hindi ko po alam kasi bunot lang, kumbaga bunot lang ako. Nagtiwala ako sa operator ko rin dahil siyempre matagal na nagbibiyahe yung bus niya doon sa CIBL eh. Ay ako, kabubunot na ako driver. Hindi naman ako para maghanap pa ng gusto ko, makabiyahe ka agad ako dahil sa bulto pamilya. Ang sinasabi ng boss mo, Frankie, sa CIBL. CIBL po, Saan ang terminal? sa Cubao po. So, nung napara kayo at sinasabing kolorom, anong ginawa ng LTO? Ayun po, kinuha yung lisensya ko, tapos tinikitan, binakbak yung plaka sa harapan at saka sa likod. Hindi in-impound ang bus? Hindi po in-impound. Diniretso po namin ng Leyte yung, kasi nakiusap yung mga pasahero, wala silang matransferan, pinadiretso na lang yung bus. So, kung nakadiretso ng Leyte, nasaan ang bus ngayon? Hindi, pagdating po ng Leyte, sir, mga 3 weeks siguro, doon lang muna yung bus sa Leyte. Ako umuwi ako dito sa Maynila. Ngayon, mga 3 weeks, nagawa sila ng paraan na may uwi yung bus dito sa Bacoor. Kahit walang plaka, naiuwi. Oo, naiuwi nila yung bus. Iba na ang nagmaneho. Iba na ho. Ngayon, sa pagkakaalam mo, yung bus na ito, nabiyahe pa rin. Oo, nabiyahe ngayon dito, iba na ang gamit na plaka. Alabang na ang linya niya. Alabang luto na. Iba na ang plaka. Iba na. Iba ang galing, no? Kumuha siya ng Ang ngayon, ako naiipit yung lisensya ko, siyempre. Ako Ilang months ka nang walang hanap buhay? 6 na po. 6 na buwan. May pamilya ka? Opo. Ang misis mo, may hanap buhay? Wala po. Tambay sa bahay. Bakit? Nag-aalaga ng dalawa kong may sakit na epilepsy. Dalawa mong anak may sakit? Puro may epilepsy. Epilepsy? Oras-oras. Hindi mo masabi sa isang araw. Minsan 3 beses abutin. Sinusumpong Sinusumpong. Ay, kaya hindi Alam mo, pwedeng maghanap buhay ito. Nakakita na ako ng may epilepsy, Brother Matt. Yung biglang matumba. Oo, natutumba ho. Nanginginig. Nangingisa yan. Oo. Dalawa? Opo, dalawa. Pero Lalaki, ilan anak mo? babae. Ilan anak mo? Ang buhay kong anak, bali, yan sila eh. 10, 6 mong buhay. Yung 4, wala na. Wala. 6 lang ho yan. Ano yung kinamatay ng 4? Mga sakit din. Sakit din. Tapos, Nagsisigarilyo ka ba? opo. Brother Matt, sa mga kababayan natin na may pamilya, hindi ako doktor pero sinasabi, pag nagsisigarilyo ka bilang pamilyado, malaking porsyento tatamaan ng anak. Kita mo, 4 na anak mo namatay sa sakit.
Kasi matagal ka na nagsisigarilyo, ano? Ngayon, nagsisigarilyo ka pa rin. Opo. Pero hindi na katulad dati na maano sa sigarilyo. Kumbaga, ano na lang ang pagsisigarilyo. Yung wala namang sisihan ito, pero yung anak mo na namatay sa sakit, kaya naging mahina yon dahil sa sigarilyo. Yung anak mo na may epilepsy, dalawa, malamang sa malamang, epekto rin ng sigarilyo yun. Pero nandyan na yan eh. 6 months ka nang walang hanap buhay. Opo. Ganito, ito yung salaysay mo. Sige. Isulat tayo sa LTO na maimbestigahan. No? Oo, para doon sa lisensya mo. Sa palagay mo ba, alam ng boss mo na naloko sila? Hindi eh. Kasi kung alam niya, dapat alam niya na walang prangkisa yun. Eh bakit ngayon lang siya nag-verify kung kailan nahuli? Nag-verify sa LTFRB. Ngayon sa LTO, LFRB, ngayon siya nag-verify na kung kailan nahuli. Magkano ang binayad niya sa CIBL? Kalahating million daw eh. Sabi niya? Oo. Andyan yung mga resibo, yung mga pinagbayaran sa CIBL. Nakalagay dyan? Nandyan po lahat. Sige. Ganito, no? May letter ka dyan. Papaimbestigahan natin sa LTO. Nag-appeal ba kayo? Wala eh. Wala sir. Pero yung doon sa parte ng boss mo, hindi kailangan mag-appeal eh. Eh, ang problema, ang multa niyan, 1 million. Opo. Suspended ng 6 month lisensya Tapos, ngayon, nabiyahe pa yung bus. yung unit. Oo. Kasi kumuha siya nagkabit uli siya sa biyaheng Alabang. Biyaheng Alabang. Luton. Kumabit na naman siya ron para hindi ano yung bus niya. Yan yung isang kahinaan ng LTO. Dapat sa pagpapatupad ng batas tama. Okay, tamo. Ang nasacrifice driver. Tuloy ang biyahe. Peke ang plaka, siyempre. Tapos yan, matagal ka ng driver, di ba? Opo. Pag peke ang plaka, pag nasita, nagsusuhol yan sa police o enforcer. Tama? O, kaya nandiyan pa rin. Kaya habang may mga enforcer at may mga police na hindi sinseridad, walang sinseridad sa trabaho, yan ang nangyayari, may mga kolorom. Ang nasasacrifice yung katulad ni Kuya. No, ganito na lang. Papagawan ko ito ng letter Opo. sa lawyer ko, sa abogado, no? Para sa LTO. At papaimbestiga natin kasi pwede ako nagkakamali pagka ganyan basta pampasahero. Ang liable talaga dapat dyan yung may-ari. Hindi naman natin hinahamak si Kuya. Ano ba naman ang kakayahan nitong mag-imbestiga? Kung koloro mo hindi, di ba? Yep. Hindi naman ibig sabihin, pinagtatanggol ko siya o kinokonsente ko siya, di ba? Pero dapat, maging makatao, patas at gagamitin ng LTO ang talino. Kumbaga, sabihin na nating mali, nagmaneho siya ng kolorom. Pero pag masusi mong inimbestigan, dapat maunawaan na itong mga driver na katulad niya ay walang kapasidad, walang kakayang mag-imbestiga kung koloro mo hindi. Di ba? So, umaasa tayo na maayos natin to. 6 months ka nang walang hanap buhay. Nako. Ay, ikaw ba? Drive ako. Anak ko po. Rider, Mobit rider. Mobit rider. Rider po yan. Oo. Brother Matt, may pera pa ba tayo dyan? Ako, kapatid, hindi ako politikong milyonaryo ha. Opo. Retired lang ako. Ako, retired police. Hindi naman ako nasangkot sa anomalya. Nagretiro ako. Talagang simpleng retirado lang. Itong building na ito, ay naitayaw namin ng misis ko. Utang-utang sa Upsly, utang ko saan-saan, sa mga kaibigan. Mula noong 1989 hanggang magretiro ako, 2019, doon pala ako nakabayad ng utang. Puro utang-utang. Kaya talagang
Ako lang, kaya pumasok sa politika. Kawawa yung katulad nyo. No? At siguro, mapapansin ninyo, unang term ko pa lang sa Kongreso, no? Bakit gusto ko na magsenador? Pumasok ako sa politika, brothers. Hindi para magkatitulo. Pumasok ako sa politika para makapagsulong ng batas. No? Ang problema, patatlong taon ko na ngayon sa Kongreso, yung panukala nating batas, walang pag-asa. Nasa committee. O kung ako ay magtatatlong taon uli sa Kongreso, baka pag natapos yung 6 na taon, sasabihin ng mga motorista, ay wala namang ginagawa dyan si Colonel Busita. Ako naman, kaya kong sabihin ang diretso sa inyo. Hindi ako tamad. Masipag na kongresista ako. Nagtatrabaho ko sa loob ng Kongreso, tatrabaho ko sa labas. Yun ang pangunahing dahilan kaya ako tumatakbo senador. Kung loobin ng Diyos, suportahan ng ating mga kababayan, maging senador ako, yung One Rider Party List, nasa Kongreso, tayo naman ay Pilipino, Brother Matt. Iba yung may kakampi ka sa baba. Ikaw nasa taas, may kakampi ka sa baba. Pinoy Pinoy tayo. So, yun ang dahilan. At maliban dyan, may mga nakita ako, Brother Matt, na problema na madaling aksyonan. Ang problema, walang nagmamalasakit. Ngayon, sa ating advocacy, Brother Matt, brothers, masasabi natin na malayo na ang nararating natin. Kasi dati ang nare-receive namin reklamo sa telepono, tawag, nasa 500, no? Yes po, day and night. A day. A day. Day and night po yan. Kasi mabibilang mo yan eh. Yung pumapasok sa system. Ngayon, nasa 20 na lang. Ang laki na binagsak. Siyempre tayo bilang nagmamalasakit sa mga kababayan natin. Sa 2025, ang gagawin natin, may maintain na lang natin yung ating advokasya para sa motorista, no? Yes po. Pero, may bago tayong advokasya. Yung mga tamad, masusungit, nakawani ng gobyerno, tatarbahuhin natin yan. Tandaan nyo yan. At lagi ko sinasabi yan, kahit sa inyo, sinasabi ko ito. Pag sinuportahan nyo ako sa Senado at ang One Rider Party List, pag hindi kayo nakontento sa serbisyo ko sa loob ng 6 na taon, pababain ako sa pwesto, bababa ako. No? Ako lang, kaya ganito, naawa ako sa ating mga kababayan. Katulad mo, kitang-kita na ikaw ay biktima. No? Hindi naman tayo nahamak. Walang mangyayari sa'yo. Kung walang tutulong sa'yo. Meron nga, Brother Jerry, na driver ng bus. Nahuli ng LTO. Fake ang prangkisa. Fake ang plaka. Opo. Binigyan ng demerits. Nirevoke ang lisensya. Kung matalino ka, kasalanan ba ng driver yon? Kasalanan ng may-ari ng bus yon. Ano naman ang kakayahan ng driver ng bus para imbestigahan kung fake o hindi? Revoke ang lisensya. Kaya hindi tayo pabor dyan sa pagre-revoke ng lisensya. Dahil sa demerit system, Brother Jerry. Una, walang batas na nag-utos. Pangalawa, paulit-ulit natin, Brother Man, na patunayan, maraming LTO official, enforcers, police, hindi marunong magpatupad ng batas. Ibig sabihin, maraming nabibiktima, nabibigyan ng demerits na hindi tama. Ngayon, nabanggit ko sa inyo, ang may tutulong ko muna sa iyo, 2,000. Kasi hindi tayo milyonaryo. No? Hindi, naintindihan kita. Pinapaliwanag ko lang. Kasi sa mata ng iba, pag congressman ka, mapera ka eh. No? Ako kaya lang, sabi nung iba, Brother Jerry, pag kumandidato senador, kailangan 500 million. Mas maganda daw, 1 billion.
Ako, walang 1 billion. Wala akong 500 million. Wala akong 50 million. Baka may mga kaibigan, tutulong, mapagsama-sama. Titiwala lang tayo sa Diyos, sa taong bayan, at sa Comelec. Yun ang pinagtitiwala natin. Kaya, makakaasa kayo na hindi tayo titigil. Marami pa tayo na ibang problema na dapat bigyan ng aksyon. Ayaw ko lang banggitin, Brother Jerry. Baka masabi ng ating mga kababayan, parang nagyayabang lang ito si Congressman Busita. Ang style namin, mas marami ang gawa kaysa salita. No? Maraming gawa bago salita. Yung iba, maraming gawa, walang gawa. No? Ay, paalala ko sa inyo, ha? Ako bilang kapwa Pilipino, ayaw ko na madidinig sa inyo na nagre-reklamo kayo doon sa nakapwesto, no? Nadinig nyo ba? Ang daming reklamo. Si ano? Ilan ang taong nakapwesto, wala namang ginagawa. Yung mga nakaupo sa pwesto, huwag ninyong sisihin. Ang ating sisihin, tayong botante. Kasi boto tayo ng boto, hindi natin ginagamit talino. Huwag kayong magpatukso sa pera, ha? Bakit ka mo? Pag kandidato, binigyan ko yung pamilya mo ng 10,000. Di boboto nyo ako. Pagkapwesto ko, bayad na kayo eh. Doon naman titira yun. Doon naman titira. Yun doon. Eh anong gusto mo? Yung hindi nagbigay ng pera pero naglilingkod sa taong bayan? Nakikinabang lahat. O, kaya ang challenge ko sa inyong mag-ama, kuya, huwag kayong magpadaya, gamitin isip. Ha? Pag bumoto kayo, suriin yung mabuti. Magtanong kayo sa iba. Oo, talagang makakatulong. Maawa kayo sa ating lahi. Kailan pa tayo babangon? Oh. No, wag nang magpaloko. Tingnan nyo yung naglilingkod, yung nagtatrabaho, yung mapapakinabangan. Kasi naman yun ay makikita sa gawa at salita. Diba? Huwag kayong magpaloko, ha. Mas matanda ka siguro sa akin, ano? 55. Mas matanda pala ako dito, no? 1969 ako, sir. Dahil mas matanda ako sa inyo, pag kayo nagpaloko, pag-untugin ko kayo. Ano, Brother Jerry? Oh. Akala nyo, matanda ako sa inyo. Maputi No. lahi namin putiin buhok, sir. Gusto mong gumanda ang buhok mo? Dati ako nakakalbo eh. Pag ihi mo sa umaga, lagay mo sa baso, sa lagayan. Bago ka maligo, ibuhos mo sa ulo. Ganun. Totoo yun. Di ba, ha? Tama, Oh, sige. Di ba yung halaman? Alam mo yung matatanda, yung naghahalaman? Ay kasi kami, mahirap na pamilya. Laki sa bahay kubo eh. Di ba yung mga mahirap na pamilya, walang kubeta na ano eh? May anerola, yung iniihian. Alam mo yan? Tapos pag itinatapon yung ihi doon sa puno ng halaman, di ba? Gumaganda ang halaman, hindi? Gumaganda, di ba? So yon may components na maganda sa halaman, sa atin meron din. Hindi ko sinasabing maniwala kayo, pero ako ginagawa ko yan. No? Oo. Paglagay sa buhok, kilamos. Nakakabata boss nyo ako. Hindi ka magkaroon ng pimples. No, mawawala ng pimples sa ihi. Oo. Hindi, totoo yan. Oo, ito mo. Kahit gamot ang ihi, kahit sa alipunga, pag may alipunga ka, Pwede nga palipo nga. ano mo yung ihi mo mismo. Huwag sa ibang ihi, ibang Totoo tao. yun. Sarili mo mismo, igamot mo sa alipunga. Kasi Ang dati bilis tumuyo. nagsusugat yung paa ko. Ang bilis tumuyo. Kasi madalas nagme-medyas agad ako, di nagsusugat. Ang dami ko bro dyan yung sinubukan gamot. Hindi umobra. Ihi. Ihi. Ang galing. Mas maganda siguro ihi ng dalaga. Ano? No? Kasama na Kala mo. Hindi ang misis mo.
Ha? Walang yan. Takot pala to sa asawa niya. Hindi, akala ko. O sige, Nakakarinig kasi ang anak eh. kasama ba misis mo? Wala po, kami lang. Dalawa. Kaya sumpong lang boss ng anak ko. Hindi, kasi hindi ito magsusumo kasi mukhang bad boy din to eh. Di ba? Ano ka ba? Binata, may asawa? Nasa ako. Ay, kaya Oh. naman pala boss. Magkakontsaba kayo magtatay, ano? Oh. Sige, ganon. Magdasal kayo na mabilis itong maaksyonan ng LTO. No? Kasi, ang LTO naman ay hindi yan malupit. O, ibig sabihin, pag nakakakita sila ng katwiran, lalo si Asik Bigor Mendoza and Attorney Greg Pua. Yes, boss. Ang ganda ng tandem nun. Parehas abogado, parehas magaling, parehas makatao. Napanood ko po yung ano nyo kay LTO, kay assistant. Pero Napanood ko po yung may ano nyo motorsiklo ka? Ikaw. Wala po. Yung motorsiklo mo sa'yo. Sang-ayon ka kay Senator Tulfo, pag magpaparehistro, ikaw dapat. Laki nga po ng ano, ang dami nagre-react doon eh. Ay kung AFW ka, Ayun, nag-expire yung sasakyan ng pamilya mo, di umuwi ka. Tsaka yan, second hand din po kasi yun. Mm. Hanapin mo pa yung 10 years na, hanapin mo pa yung pinaka first owner. Hindi, huwag kayong mag-alala. Kasi may sinasagawang consultative meeting ang LTO. Mariresolve na yung problema mo. Importante, hindi nakaw, hindi involved sa crimes, hindi sangkot sa aksidente. Madaling mariresolve yun. Nagmungkahin na tayo sa LTO. Kaya yung sa'yo, mariresolve na. Pero hindi ka sangayon kay Senator Tulfo. Pero ikaw, follower niya. Hindi. Parang tumatanggi lang ito eh. Nadaan lang sana sa YouTube. Nadali ka sa YouTube. Nadaan lang. Yung sa nito ko nga lang nalaman na kasi yung mga second hand doon na motor. Pwede na mahuli, 20,000 yung multa. Huwag kayong maniwala doon. Hindi pwedeng gawin ng LTO yan sapagkat marami ang kanilang ambag. Malaki ang ambag nila sa problema. Kaya hindi pwedeng isakripisyo kayo. Noong isang araw lang may humingi sa amin ng tulong. Naglakad ng transfer of ownership. May higit 1 buwan na delay sa LTO. O, paano mo pagmumultahin yung nag-aasikaso ng transfer? Eh di malinaw, ang mali, LTO. O, ay bakit kayo pagmultahin ay pag LTO mali? Libre. O, ay malaking kalukuhan yun, hindi tayo papayag. No? So, huwag kayong mag-alala. Brother Matt, bigyan mo ito ng 2,000. Yeah. Tapos yung contact number mo nandito. Wala pa, ilagay na lang sir. Ilagay mo at update ka namin. Yung 0. Hindi, susulat mo na lang. Oh, ano natin. Okay. Sige. Oh, brother. Oh, diretsahan tayo. Pumunta kayo dito, hindi pa kayo umayagahan, no? Ilagay na po ako na, angal kami sir. Hindi, tinatanong ko nga kayo. Umalis kayo ng bahay, hindi pa kumain, ano? Hindi po. Agnes, ba't ko alam? Yan ang ugali ng mahirap na tao. Naghahabol po kami para talagang sadya Hindi. namin sir, kayo makausap. Kaya hindi na kami Ang nag-almusal. ordinaryong Pilipino, Agnes, alis ng bahay, inom lang ng kape. Kasi, unang-una, hirap nga sa buhay eh. Kaya yan, kakain yan mga alas 11 para yung agahan, tanghalian, dala na. Tapos hindi na magmerienda, ano? Tapos sa hapunan yung bahaw, yung tira-tira. O kaya ko alam eh. Ako naman formal lang eh, anak ako ng magsasaka. Yung mata lang ang walang putik. Yan, pamangkin ko, witness yan. Bahay kubo kami lumaki. Okay, so kumain na kayo. Opo. O sige, may pamilya ka, di ba? Bawal magmotorsiklo walang helmet, ha? Opo. Kompleto naman po kami. Maganda ba, misis mo? Sakto. Hindi, kaya ako naitanong. Agnes, kaya ako naitanong, itong mga riders, hindi takot mamatay eh. May nasabihan nga ako, sabi niya, sir, lahat naman tayo mamamatay. Oh. Sabi ko, sige, una-una lang yan. Sabi ko, may misis ka ba? Yes, sir. Eh, pag namatay ka, paano yon? Kung pag-interesan ng kumpare mo, sabi niya, dapat pala talaga nag-iingat. Hindi takot mamatay. Oh. Eh, gano'n naman kasakit
Ano, baka may kumakain ngayon. Gaano naman kasakit? Habang nailibing sila lakit, inuuod. Yung misis mo naman, inuud-ud ng iba. Di ba? Hindi, real talk. Yes, boss. May anak kang babae. Opo. Ilang taon na? 1 taon pa lang. Eto ha, makinig kang mabuti. Huwag kang matakot sa kumpare mo para sa misis mo. Eto. Kaya dapat mag-ingat ito, Agnes. Maraming namatay yung tatay, na-inlove sa iba yung babae, di nagkaroon ng karelasyon. Nadidisgrasya yung anak na babae. Noong stepfather. Walang kakayahan lumaban yung babaeng anak. Tatakutin na pag nagsumbong ka sa nanay mo, papatayin ko kayong mag-ina. Wala na. Oh. Kaya dahil alam ko naman, mahal mo yung anak mo, mag-ingat kang mabuti. Kasi pag nadisgrasya ang tatay, pati anak nadidisgrasya. Oh. Yan, nakapag-sermon patuloy ako. Ito naman si Kuya, may edad na eh. Baka wala ka nang kumparing maglakas loob sa misis mo. Ano? Wala na, ano? Oo. Bakit sabi nung iba, ang pag-asawa, parang sugal? Paniwala ka? Paniwala ka? Ikaw? Lumala po ako. Na ang pag-asawa parang sugal? Mali kayo. Bakit po? Sa sugal, pag talo, may bawi. Sa asawa, pag talo, wala ka ng bawi. O sige. Picture kami, sir. Ayan. Basta't nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita. Bilat sa init, minsa'y basa din ng ulan. Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman.